Grabe ka kasing makabuli, attorney eh. Kaya ngayon, nagbubumirang sa'yo lahat ng pinaggagawa mo. Good morning. Itong si Attorney Claire Castro, yung tagapagsalita ng Malacanang. Dahil sa mga pinaggagawa niya sa mga Duterte, binubuli eh. Gusto kong tawaging pambubuli yung ginagawa ni Attorney Claire Castro sa mga Dutertes. Kasi yun ang uso ngayon eh. Bully. Pamuisit. Mapang-asar. Mapangutya. Hindi okay. Sumato tayo. Grabe yung abogado na to. Siya kay Attorney Claire Castro na ngayon, nakafocus ang lahat sa Philippines. Bakit? Wala siyang bukang bibig, kundi fake news, fake news, fake news. Lahat inaaway. Lahat binubuli. Nabloko na. Dati, ang binabanatan lang niya, mga Duterte. Ngayon, lahat, binubuli na niya. Kaya lahat yun, sumasagot ko sa kanya, pabalik. Paano nga ba nag-umpisa yun? Nag-umpisa yung mga pangbabatikos na yun kay Attorney Claire Castro, yung USEC ng Malacanang. Simula nung i-hire siya ni PBBM tsaka ni First Lady. Ngayon, unang-unang salang niya, binanata niya agad ang mga Duterte. Lahat ng questions sa kanya ng mga reporters, ililiko niya sa Dutertes. Tapos, master na master niya lahat yon. Pero, pag tinanong mo si Attorney Claire, kung ano masasabi niya sa gobyernong Marcos, kung ano nagawang maganda, walang masabi eh. Yung sinasabi niyang pabahay, na 1 milyon na raw ang nagawa, pangatlong taon na, hindi pa nakaka-1 milyon. Ang pinangako kasi sa atin no, ni PBBM, 1 milyong pabahay para sa mahihirap, bawat taon ang ipagagawa. 3 taon na. Hindi nakakalahating milyon. Hindi ba? Ngayon sabi niya, napagawa na raw yung 1 milyon. Tinanong siya kung saan. Hindi niya sagot. Kasi wala. Ngayon, naglalabasan yung mga report ng mga mga media, mga sikat na mga reporters, tulad ng GMA, mga reporters niya sikat eh. Yung ABS-CBN, meron pa rin. Kaya lang, ang tanong nila, bakit hindi ginagamit yung mga pabahay na pinagawa ng gobyerno? Ha? Ngayon, bagsak ang rating ni PBBM. Bagsak na bagsak talaga. First time daw sa history ng Pilipinas yung nangyayari ngayon. Tapos, ang sabi ni Attorney Claire, hindi daw yun dapat intindihin at hindi dapat paniwalaan kasi daw 2,400 lang daw yung in-interview na yon, na masyadong bagsak ang rating ni PBBM, samantalang si Sara Duterte ay mataas. Tsaka may mababa pa eh. Si Tambi at tsaka si Quezon. Senator Cheese. Sabi niya, hindi daw yan katapat ng 100 milyong mahigit na mga Pilipino. Yun daw ay 2,400. Binatikos siya doon. Kahit ni Ted Pailon. Lahat ng reporter na sikat, binatikos siya doon. Kasi po,
Doon lang talaga, in random yun eh, nag-i-interview yung mga reporters, yung mga interviewer, yung mga Pulse Asia, yung mga kung ano-ano bang mga nagsasurvey. Hindi pwedeng mag-survey sa 2 milyon. Gaano katagal ang magiging survey nun? Eh, ang inilalagay nila, lang nilang time para makapag-survey is minsan 2 days, 3 days. Paano kung kukuha ng survey sa 100 milyong mahigit? Talaga ito si Atty. Pero, hindi raw reliable yon. Samantalang yun na yung pattern. Kasi bagsak na bagsak talaga. First time sa history ng Philippines na nagkaroon ng presidente na nagne-negative ang rating. Diba? Tapos, ang taas-taas ng rating ni VP Sara. Ngayon, gigil na ang mga tao kay Atty. Claire Castro. Kung nanggigigil ang mga tao at inis na sa tagapagsalita ng Malacanang, sino ang inire-represent ni Atty. Claire Castro? Di ba yung Malacanang, yung presidente? Kaya, pag nirate ang presidente, ang nire-rate, yung tagapagsalita, hindi ba? Kasi siya yung alter ego eh. Siya yung nagre-represent. Siya yung kinukuhanan ng mga magagandang balita na ginagawa ng Pangulo o ng Administrasyong Marcos. Walang maipakita eh. Tapos ito namang mga militar. May nakawan, may kinidnap, nagbigay na ng ransom, pero pinatay pa. Ang sabi niya, iilan lang naman daw yon. Hello, iilan? Bakit kailangan bang dumami para magkaroon ng sinabing may nakidnap nga o may napatay nga? Wala daw mga kidnapping na nangyayari. Ano ginawa kay Tatay Digong? Sa bagay, ba't mo nga naman tatanungin yung involved doon sa kidnapping? Siyempre, ang sasabihin niyan, walang kidnapping na naganap. Kasi sila mismo yung involved. Sila yung tinanong eh. Diba? Uy, Ana Irene Cruz Galang, thank you for watching. Janice 1, the second, thank you for watching. Diba? Pag ang tinanong mo, yung taong may sugat, hindi sasabihin yan na masakit yung sugat niya pag tinanong mo siya kung masakit. Kasi, kung siya yung involved doon sa isang problema, hindi yan magsasabi ng totoo, itatago niya yung sugat. Hindi ba? Ganun lang yon. O tulad yung nangyari sa California. Sinampahan ng kaso yung OFW na nakatuklas nung totoong nangyari sa California. Doon ba siya natigok? Nailibing na yon. Google nyo. Ginoogle nyo na ba? Lagi ko sinasabi, i-google nyo yung nangyari kay Paulo. Itatype nyo lang naman yun eh. Paulo. Tapos, P-A-N-T-O-C-O. Yun. I-google nyo lang, lilitaw yung istorya. Para hindi kayo makasama doon sa sinasabing walang nangyari. Antonina Tobias Lehom, thank you for watching. Sa totoo lang po. OFW ako, pero hindi gagawa ng kasinungalingan ang mga OFW. Siguro there are some, pero paano ko ba sasabihin? Sa 10 OFW, meron sigurong isang magsisinungaling to cover the truth. Pero yung siyam, magsasabi ng totoo yan. Ano mapapala mo? Magsisinungaling ka, bandang huli, mahuhuli ka pa. Tignan niyo nangyayari kay Claire Castro. Lunod na siya. Sinasagip ba siya? Nung ipinagtatanggol niya? Hindi. Ipinagtatanggol niya ngayon ang sarili niya. Ang hirap, di ba? Pero kaliwat kanan ang batikos sa kanya dahil bago siya binabatikos ngayon, binatikos niya ang lahat ng kaliwat kanan noon. Nagbubumirang na. Kaya kung gagawa ka ng masama,
Asahan mo, may balik. May balik yan. Hindi sa iba. Sa iyo rin mismo babalik yan. Kasi yung sinasabi nilang, bakit ganun? Siya yung gumawa ng kasalanan, bakit sa iba bumagsak? Sa kanya rin babagsak yan. Kasi kung may mangyayaring iba dun sa iba, na connected sa kanya rin babagsak yun. Ganun yun. Dati ang sinasabi ko, huwag kang gumawa ng masama kasi yung pamilya mo magdadamage, hindi. Kasama rin siyang madadamage kasi masasaktan siya doon sa sinapit ng pamilya niya. Kaya yung mga babaero dyan, na nang iwan ng pamilya, nagsasuffer ang pamilya. Pero, sa pagsasuffer ng pamilya niya, kasabay ng pamilya niya, nagsasuffer din siya. Kasi, kinakain na ng konsyensya niya yung buo niyang pagkatao. At, ang tingin na sa kanya ng mga tao, hindi na aprobado. Hindi ba? Hindi na siya aprobado. No? Ang nakakalungkot lang dito kay Atty. Claire Castro, grabe, politika na ako, no? Hindi, gusto ko lang magbigay ng update. Kasi nakakalungkot eh. Bakit ipinagtatanggol ng mga respetadong abogado, mga abogado talaga sila ng Ateneo, ng UP, ng mga kung saan-saan? Grabe, abogado kayo, ang gugaling nyo, mga cum laude, mga summa cum laude, mga matatalinong abogado. Pinupuri pa nila yung ginagawa ni Atty. Claire. Tapos yung iba, ipinagtatanggol siya. Bakit hindi nyo i-correct yung mistakes? Hindi ba? Nakakalungkot itong mga tao na to. Kaya, tapos ayan, meron na namang nangyari. Meron na namang pangyayari na involved na naman ng mga addictus benedictus. Ang sinabi ng isang general, yun daw pag-take ng drugs ay okay lang daw sa kapulisan dahil kailangan daw nakabilag sila magdamag para daw sa extra duty. Hello? Sige, nakabilat magdamag. Pinayagan nyo. Binigyan nyo ng katwiran. Bakit nagtitake ng droga? Ano ba epekto nun? Hindi maganda, di ba? Talaga ito si General, no? Sino may sabi nun? Si General Bilbil. Nakakaano itong gobyerno na to, Ito nga pala, update kay Tatay Digong. Ang bagong deklarasyon daw ni Tatay Digong ay ito. Wala daw siyang pakialam sa sasabihin o sinasabi ng mga tao. Basta siya, iboto ninyo ang Duterte, iboto ninyo lahat ng kaalyado ko. Diba? Iboto niyo lahat ng kaalyado. Si Senator Amy, kaalyado yan. Ang Bilyar, kaalyado yan. Diba? Yung Tolentino dati kaalyado. Ewan ko kung bakit bumaliktad. Maybe siguro dahil pressured, tense, o kasi hindi niya alam kung paano gagawin kasi nandun siya sa position ngayon, under siya sa Marcos administration. Pero inendorso na siya ni Robin Padilla. At ito pa, hindi ninyo alam kung ano yung plano o pinag-usapan ni Tatay Digong at ni Robin Padilla. Kasi nag-resign si Robin Padilla para maging vice chairman ng PDP Laban. Hindi nyo alam kung ano yung plano nila. Hindi nyo rin alam kung ano yung laro ni BP Sara. Ang galing maglaro ni BP Sara. Ang galing-galing ni Tatay Digong. Natututuloy ako. Para daw, makot mo, mahuli mo yung enemy mo, tabihan mo. Tapos, hanapin mo raw yung taong malapit sa enemy mo. Kasi, pag nawin mo yung taong malapit sa enemy mo, masasaktan yung enemy mo.
Ganun si BP Sara eh. Tsaka si Tatay Digong. Oo nga, no? Huwag kang lalayo sa enemies. Lapitan mo. Kaibiganin mo. Kasi, pag nakuha mo yon, galit na galit yung mastermind. At eto pa, hindi lalaki ang mastermind. Babayi. Ulit-ulit kong sinasabi yan. Babayi. Sana mali ako. Pero tama ako. Yung impeachment, wala yan. Takot na yung gobyerno ngayon na nagpadala kay Tatay Digong sa ICC. Ang sarap sundan ng istorya. Sundan nyo. Kaya naman ako, hindi ako bumibitaw. Tapos, hanggang July 1 na lang, yung pagsasubmit ng mga victims o yung side ng mga nagdemand raw kay Tatay Digong sa ICC hanggang July 1. Kaya si Tatay Digong, nakakulong yan hanggang July 1. Pero after nun, lalabas na yan.